Taon-taon ipinagdiriwang ko ang aking karawan kasama ang mga taong ngayon ko pa lamang nakilala, subalit lubos na nagpataba ng aking puso. Sila po yung mga blood donors, ang mga tunay na bayani. Tunghayan po ninyo kung paano nila ginawang espesyal ang araw na ito para sa akin. Sa natatanging araw na ito, pinakauna kong panauhin si Melchor, na isinama pa ang 3 taong gulang niyang anak na si Rodmel. Kasi gusto ko rin makita ng anak ko yung ginagawa kong pag-donate para tularan niya. Sa ganung paraan, makatulong sa kapwa. Hanggang unti-unting nagdatingan na rin ang iba pang nais magbigay ng kanilang dugo. Ang ilan, dumaan muna rito bago pumasok sa kanilang trabaho. Gaya ng mga pulis, sundalo at Coast Guard. May barkadahan, merong mag-anak, merong mag-asawa, sabay-sabay nag-donate ng dugo. At suot-suot pa ang dating baller band nung 1 taon. Kaya namin sinuot kasi po proud po kami, nakakatulong kami sa tao. At may ka-birthday pa ako. Si Elizabeth, may mas malalim na dahilan kung bakit siya nag-alay ng dugo. Minsan na nakatulong sa akin yung Bisig Bayan nung namatayan ako na anak. Sa ganitong paraan, na ibabalik ko yung tulong na ibinigay sa akin. Dumating din ang ating kapuso stars na nagbigay saya at aliw sa blood donors. May nagpaindak at bumirit, kaya't lalong nabuhayan ang mga tao. Ang ilan, hinarana pa nga ako. Ka-birthday niya talaga yung mom ko. So, parang sabi ko nga, dalawa yung mami ko eh. Si Tita Mel tsaka si mami ko. At nasorpresa ako nang biglang dumating ang mga kaibigan at mga taong mangapit sa aking puso. Lubos ang aking kasiyahan nang makita ko na umabot sa 3 palapag ang mga dumalo sa aking kakaibang selebrasyon. Ito'y araw na sadyang aking iniaalay sa 7 tao na sumagip sa aking buhay nang minsan ako'y mangailangan ng dugo. Di ko man sila nakikilala. Sa paraang ito, ramdam kong kasama ko sila sa espesyal na araw na ito sa aking buhay. Tita Mel, happy birthday po sa inyo mula sa aming La Diva. We love you. Happy birthday. God bless, Tita Mel. Happy birthday, Miss Mel. From the 78th South, National Capital Region Command, Philippine Air Force. Maligayang kaarawan, Tita Mel, from Philippine Coast Guard. Happy birthday, Tita Mel, from Philippine Air Force. Ahoo! Happy birthday, Tita Mel. And alam mo, nalagi ko pinapakinggan yung mga advice mo sa akin. At saka, any time and anything for Tita Mel, go talaga. Maraming salamat sa lahat ng bumati sa aking kaarawan. Umabot po sa mahigit 1,500 na blood bags ang ating nalikom. Hanggang ngayon nga po, hindi pa rin natatapos yung bloodletting sa Evergotesco Mall. Maraming salamat po sa lahat ng blood donors, sa lahat-lahat na pumunta sa Evergotesco Mall para mag-alay ng kanilang dugo. Saludo kami sa inyo. Kayo ay mga true heroes. Samantala, salamat din sa Jollibee Foods Corporation, sa JNL 88 Marketing at sa Go to King na nagbigay ng pagkain sa ating mga blood donors sa Philippine Red Cross, sa Evergotesco Malls at sa Gotong Foundation Incorporated na ating katuwang sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project sa loob ng 14 na taon. Maraming salamat sa lahat-lahat na naging bahagi ng espesyal na proyektong ito. Maraming salamat po. Sa uulitin. Sa uulitin, happy birthday, Tita Mel. Ininspeksyon po ni Pangulong Noynoy Aquino yung estero na malapit doon sa kanyang tinitiran sa Malacanang. Personal niyan tinignan ang kalagayan ng estero. Ito po ay bahagi ng mga pinaplanong solusyon sa paglilinis ng mga estero na korokto ng Ilog Pasig. Nakatutok si Michael Fahatin, eksklusibo.
Natsyempohan ng GMA News ang biglaang pagdating ni Pangulong Noynoy Aquino sa may estero sa kanto ng Medjola at Ligara sa Maynila. Pinagkaguluhan ng Pangulo at bahagyang nagkaroon pa ng traffic. Bumaba si Pinoy sa kanyang konvoy at naglakad upang personal na inspeksyonin ang kalagayan ng estero. Nagagaling lamang daw niya sa isang briefing ng Pasig River Rehabilitation Council at ipinaliwanag sa kanya ang kalagayan, problema at mga posibleng solusyon kung paano malilinis ang mga estero na kadugtong ng Pasig River at palabas ng Manila Bay. Ano pong binisitahan nito? Nagkaroon kaming briefing sa Pasig River Rehabilitation Council. Tapos yung among the alarming things na ibinanggit sa atin, yung sewerage sa atin, ang dami pupunta sa Manila Bay directly. No? With each problem, may opportunities na pinepresent. Wala pa rin magbabago kung makita mo visually. Ayon sa Presidente, nitong Abril lamang nilinis ang esterong ito, pero mukhang wala raw pagbabago. Bukod sa paglilinis at kaligtasan ng mga nakatira sa paligid ng estero, pinag-iisipan din nila kung maaari rin itong pagbulan ng kabuhayan. Dahil hindi lang daw paghahanda sa bagyo kundi solusyong pangmatagalan ang nais ng Pangulo. Tinitingnan ko lang yung doon sa malalayong problema, dito na nalinis ng kapraso, tapos eventually, gusto natin yung magkakaroon ka ng filtration on both banks. Baka may potential pa maging livelihood. 1990 nang ideklarang patay ang Ilog Pasig. Matagal nang pinag-uusapan ang pagbuhay dito. At ngayon, umaasa si Pangulong Aquino na sa kanyang administrasyon ay may sasakatuparan ito. Para napaka-imposibleng linisin yung Pasig River. May 48 tributaries raw yan. At mukhang makakaya. And pinoproject nila, within the term, no? Within the 6 years, talagang massive yung changes. Michael Pati nakatuto, 24 oras. 10 years in this place in China. Chika Minute! Hindi raw aatras ang kampo ni Willie Revillame sakaling kasuhan siya ng ABS-CBN. Naniniwala kasi silang may mga probisyon sa kontrata na hindi raw sinunod ng network. Depensa naman ng ABS-CBN. Sila ang naagrabyado. Narito ang report ni Lars Santiago. Dapat ginawa nila yan noong 31. Kasi binigay ko na yung panahon at buhay ko na eh. Dapat hindi nila ako, dapat yung time na yung nag-usap na kami ng channel, pinagkaloob na nila sa akin yan. Buo ng araw ang loob ni Willie Revillame na tapusin na ang kontrata niya sa ABS-CBN. Kahit pa raw buhayin muli ang dating niyang show na Wawawi, hindi na raw siya babalik. Kahapon, tuluyan na niyang pinutol ang kontrata niya sa Kapamilya Network. Nagkausap daw sila ni Miss Linggita noong July 10 at tinanggap niya ang alok na bumalik sa Wawawi. Nakipag-usap naman siya kay Miss Charo Santos Concio noong July 13. At sa pagkakaalam ko, tapos na ang lahat. Magbabalik na ako ng 31. Pero muli raw sa kanyang nakipagkita si Linggita noong July 20 at sinabing hindi na matutuloy ang kanyang pagbabalik. Sabi ko, napakasakit ang ginagawa niyo sa akin. Kasi nagsara na tayo, nag-usap na tayo, sasabihin mo sa akin, hindi ako tanggap. Ang buhay ko po ay wawawi na. Nang makansela ang Wawawi, tila nawalan na rin daw siya ng buhay. Kaya wala na raw makitang dahilan ng TV host na ipagpatuloy pa ang kontrata niya sa network. Ayon sa kampo ni Willie, handa sila kung magsasampa ng kaso ang ABS-CBN. I hope there will be no lawsuits here. But if a lawsuit is filed against Willie, does he have a choice? He will have to defend himself. Mula kahapon hanggang ngayon, tumanggi pa rin ang ABS-CBN na magpa-interview. Pero sa isang statement, nauna nang sinabi ng ABS-CBN na si Willie ang lumabag sa kontrata. Yan ay nang magbanta siya ng resignation kung hindi sisisantehin ng isang artista ng network. At dahil si Willie raw ang lumabag, wala siyang karapatang ipawalang bisa ang kontrata. Ang network daw ang naagrabyado, kaya ito ang magdedesisyon kung tatapusin na ang kontrata. The decision, though unilateral, was based on legal grounds. The way he has been treated, he was not treated according to the terms and conditions of the contract. Sa kabila ng mga nangyari, itutuloy daw ng ABS-CBN ang kontrata. At dahil dito, papanagutin daw nila si Willie sa kanyang mga obligasyon sa kontratang mag-expire pa sa September 2011. Our position is Willie is justifiably, legally terminating the contract, and therefore he will not have to pay any damages. Kung si Willie naman daw ang tatanungin, wala siyang balak sampahan ng kaso ang ABS-CBN. Never ko sasabihan ng masama ang ABS dahil nabago ng ABS-CBN ang buhay ko at malaking utang na loob ko.
Sinabi rin ni Willie na wala siyang sama ng loob kay Chris Aquino na isa ngayon sa mga host ng programang Pumalit sa Wawawi. Wala, ni isa konting galit o tampo, wala. Ang iniisip ko dito ako na marami din akong plano sa buhay ko. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. Yan ang Chika Miret tutukuloy bukas for the hottest in showbiz. Ako po si Pia Guanyo. Happy birthday, Mel! Ako puso, salamat Pia. Bago tayo magpaalam, syempre, hindi kompleto. Uy, ayaw mo yata ibigay sa akin eh. Akin to eh. Yata ang loob mo. Salamat sa bulaklak ha, Carmela. Okay, happy birthday sa'yo. Magpaalam na tayo. Hoy, happy birthday kay Mel Tiangco. Salamat. Ang aming partner at kapuso dito sa 24 Oras. Happy birthday. Ayan, oh. Talagang hinihingi yung bulaklak kayo. Baka hindi mo pa ibigay. Happy birthday. Maraming salamat sa 24 Oras. Maraming salamat. Nagpakain na po siya kagabi, kaya ayos na kami. Happy birthday. At yan po mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 Oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako ng bulaklak, ako po si Michael Riquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras kahit birthday ni Mel Tiangco. uy, mabahalin ito ah. Ano